Okay. Mga kababayan, magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat kung saan man ho kayo ng dako ng bansa, naroroon sa mga oras na to at nakikinig, anong oras man ho dyan, hapon man ho, tanghali, umaga, sana po tayo ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan mga kababayan. Tayo po ay magbibigay ng update po ng gagawing peace rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Ito pong darating na January 13, 2025 mga kababayan na gagawin nga po at gaganapin dyan sa Liwasang Bonifacio mga kababayan. Sila po ay nananawagan at kinukumpirma na tuloy na po ang gagawing peace rally mga kababayan itong darating na January 13. At panoorin po natin itong video na ito mga kababayan. Dagdag kaalaman nga po ito sa mga sasama mga kababayan sa naturang gagawing rally mga kababayan. Ito po ay paalala sa mga gustong sumama nga ho dito sa gaganapin mga kababayan na rally. Dahil nga po naninindigan po ang Iglesia ni Cristo mga kababayan doon po sa binanggit o sinabi ng Pangulong BBM mga kababayan. Ito po ang kanilang basihan kung bakit nga ho sila ay magsasagawa ho ng malawakang peace rally po sa buong bansa ho. Mga kababayan? At bago po nila gagawin ito mga kababayan, ay sila po ay nagpulong-pulong lahat ng mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo at napagsang-ayunan po nila lahat ang kanilang gagawing rally mga kababayan. Ito po ay tungkol nga po dito sa binanggit ni Pangulong BBM mga kababayan na hindi nga ho raw siya sang-ayon na sa gagawing impeachment na sa Vice President mga kababayan, na wag na hong ituloy ang impeachment kay BP Sara Duterte. Kaya nga ho, naninindigan ho ang Iglesia ni Cristo sa mga pahayag ho ng Pangulong BBM. Kaya nga ho sila gagawa ng peace rally upang wag na hong ituloy. Dahil ang gagawin ho nila ay para ho sa kapayapaan ng sambayanan o ng bayan po natin mga kabayan, ang bansang Pilipinas nga ho. Ay hindi ho nila gusto na tayo ho ay magkawatak-watak at gusto ho nila o tayo na magkasundo at sama-sama magbigay ho tayo ng love sa isa't isa ho upang umunlad ho ang bansa natin mga kababayan. Naninindigan ho ang Iglesia ni Cristo dito ho sa gagawin nilang peace rally itong darating na at 13 ho ng January mga kababayan. So mga kababayan, karagdagang kaalaman nga ho, kaya itong video po na ating ipapanood ho natin sa inyo mga kababayan, dagdag kaalaman nga ho ito para ho doon sa mga gustong lumahok, sumama sa malawakang rally ho sa buong bansa. Ito hong sa Maynila mga kababayan, gagawin ho nila ang kanilang tipon-tipon dito po sa Liwasang Bonifacio mga kababayan. So mga kababayan, bago po natin i-play itong video mga kababayan, nakikisuyo o makikisuyo ho sa inyo, baka naman na pakiclick ho ang subscribe button at notification bell ng video ito mga kababayan at paki-like and share na rin po upang pag may mga bago tayong video na atin pong i-upload dito, ma-notify po kayo mga kababayan. Ano ho? So, mga kababayan, panoorin ho natin itong video ito. Ang video ito ay para ho dun sa mga lalahok o paalala ho sa lahat sa mga lalahok na gagawing peace rally itong darating na 13 ng January mga kababayan. So, narito na po ang video. Panoorin po natin. Magandang araw po mga kababayan, mga kaibigan, lalong-lalo na po sa mga giliw kong manonood at welcome po ulit sa YouTube channel ni Hiwaga ng Kasaysayan.
Nandito ulit ako sa bahay ni Munting Kaalaman at patuloy po naming pinag-uusapan ang aming pinaplano at ang aming paghahanda para nga po dyan sa pakikipagkaisa at pagsama namin sa National Rally for Peace na pangungunahan po ng Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong ito mga kaibigan ay may napakahalagang bagay akong sasabihin sa inyo, lalo na sa bahagi ng mga kababayan po natin na nag-aantabay ng mga impormasyon tungkol nga sa isasagawang mapayapang pagkilos na nais din naman nilang lahukan. Ngayon mga kababayan, ipagpapaon na po namin itong impormasyon na aming sasabihin sa inyo ay nagmula din naman sa mga kababayan natin sa Iglesia ni Cristo na personal po naming nakapanayam, mga personal din namin silang kakilala. At batay nga sa impormasyon na aming nalaman, nagsalita na po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pagka sinabing pamunuan, sila po yung matataas na opisyal kumbaga ng relihiyong iyan. Ngayon, ang batay po sa impormasyon, ang nagsalita po doon sa pinanood na video po sa kanila ay ang INC General Evangelist po nila na kung tawagin na si Ka Bienvenido Santiago. Isa po sila sa mga kinatawan ng leader ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo. Ngayon, yung ipinahayag po nila sa video na ipinanood po sa Iglesia ni Cristo ay tungkol po sa official stand ng INC kung bakit magsasagawa nga ng mapayapang pagkilos ang relihiyong iyan na lalahukan din ng mga kababayan natin na hindi nila kasapi. Ngayon, ang unang bagay na sasabihin ko sa inyo, opisyal po na ipinahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na yung gagawing National Rally for Peace na kanilang pangungunahan ay naglalayong iparamdam sa mga nanunungkulan sa pamahalaan na dapat asikasuhin la ang mga bagay na napakahalaga dito po sa Pilipinas. Ang sabi po ay maraming bagay ang dapat na higit na pagtuunan ng pansin o iprioridad ng gobyerno kaysa sa mga bagay na hindi naman po mahalaga, gaya nga ng impeachment laban sa ikalawang Pangulong Sara Duterte. Sapagkat batay din sa pamunuan ng INC, tama ang kanilang pagsang-ayon sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na ang paghahain ng impeachment laban sa ikalawang Pangulo ay pag-aaksaya lamang po ng panahon, pag-aaksaya lamang po ng oras, at hindi makakatulong nga naman sa kanino mang mamamayang Pilipino. Bagkus, imbes na ang dapat ng focus ng mga mambabatas natin sa Senado, sa Kongreso, at maging ng iba't ibang sangay ng gobyerno ay ang mga bagay sa ikauunlad lamang ng mamamayang Pilipino, ay masastress pa po sila kung pati yung impeachment complaint ay pagtutuunan pa nila ng pansin. Kumbaga sa panig po ng mga Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, nais po nila na gampanan ng pamahalaan ng tama at nararapat yung gampanin po nila dito sa bansang Pilipinas. Ano ang gampanin ng mga nanunungkulan sa gobyerno? Ang tiyakin ang maayos na pamumuhay at buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kasi nga naman mga kababayan, kung tayo man ang nasa sapatos ng mga nasa Kongreso at Senado, yung mga mambabatas, tapos ay nakita natin ang impeachment complaint, patong-patong na mga reklamo na mula sa mga individual at sektor, sasakit pa ang ating ulo, nakakaisip sa mga yan kung ano ba dapat na gawin dyan. Di po ba? Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi hindi lang naman ang nais ng Pilipino ay yung mapatalsik ang ikalawang Pangulo, kundi yung mga nagnanais niyan ay bahagi lamang, iilan lamang. Hindi lang iisang panig yan, kundi meron pang kabilang panig na yan, na yung kabilang panig yan tutol doon sa mga nagnanais mapatalsik ang ikalawang Pangulo. Ngayon, sa mga mambabatas, syempre, titimbangin pa nila yan. Mahaba-habang proseso pa yan. Hindi lang naman porke sinabi mong, ang ikalawang Pangulo ay may mga alegasyon na hindi niya masagot. May mga bagay na hindi siya maipaliwanag. Agad-agad i-impeach siya. Hindi po ganon.
Mahaba-habang proseso po yan sapagkat iyan ay ikalawang pangulo ng bansang Pilipinas. Kaya, imbis na ang pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas natin at sangay ng gobyerno ay tungkol sa pagpapatalsik sa ikalawang pangulo, ang sabi, ang pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, unahin yung mas mahalaga, iprioridad yung mas importante at hindi para sa kani-kanilang sariling kapakanan lang ng mga politiko na nakaupo ngayon sa pwesto, kundi kung ano yung makakabuti po sa bansang ito at sa mamamayan ng bansang ito. Ayun. Sana ay malinaw po sa inyo na talagang ang Iglesia ni Cristo ay hindi po namumulitika. Hindi po kumakampi sa kanino mang panig. Bagkus sila ay humihiyaw, tumitindig para po sa kapayapaan at kaayusan ng bansang Pilipinas. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan, kung may magsasabi pa rin at magpupumilit na hindi halata namang namumulitika ang relihiyon na yan, wala na tayong magagawa pa sa mga tao na ganyan na ang isipan, na toxic mindset na, 'di ba? Na kahit pinaliwanagan mo na, binigyan mo na ng official statement, wala pa rin. Yung malisyosong isipan pa rin nila ang naghahari sa kanila, wala na tayong magagawa dyan. Basta tayo na nakakaunawa sa kung ano ang nais ng Iglesia ni Cristo, yun na lang ang gagawin natin. Unawain ang official statement nila, unawain kung ano ang ipaglalaban natin dyan sa magpayapang pagkilos na yan, tanggapin sa buong pagkatao natin at isuot natin ang pinaka-adhikain at layunin na pupunta po tayo sa peace rally na yan, hindi para mamulitika, kundi para isigaw ang kapayapaan at isigaw din sa mga nasa pwesto ng gobyerno na gampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin para po sa bansang ito. Huwag na po muna sana nilang asikasuhin pa yung mga bagay nga na hindi naman mahahalaga at aksaya lamang sa panahon. Ngayon, dumako po tayo sa isa pang bagay. Diyan sa isasagawang rally, nagbabarin po ng bilin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito, sa bahagi po ng mga kababayan natin na sasama po dyan sa rally na hindi naman kasapi ng INC, napakahalaga ring malaman natin ang mga tuntuning ipaiiral sa mapayapang aktibidad po na iyan. Ito, unang-una mga kababayan naming hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo, ibinibilin po na magdala po ng kanya-kanyang trash bags. Kanya-kanyang pwedeng lagyan ng basura. Sapagkat darating po tayo doon sa mga venue niyan, sa iba't ibang panig ng bansang ito, kami ay sa Liwasang Bonifacio dadalo. Dadalo tayo sa mga dakong iyon na malinis ang mga iyon. Aalis din po tayo na malinis ang dakong iyon. Magsasagawa lang tayo ng mapayapang pagkilos pero hindi sinasabing dudumihan at sasalaulain natin ang lugar na pagsasagawaan po noon. Kaya mga kaibigan, ito kasi sa bahagi ng mga kababayan natin sa INC, natitiyak ko na talagang disiplinado yung mga yan kasi yung bilin ay nagmula sa kanilang leader, sa kanilang pamunuan, kaya talagang susunod yung mga yan. Sana sa mga kababayan po natin na hindi kasapi sa INC, makipagkaisa din po tayo. Opo, maaaring galing tayo sa relihiyon na hindi naman ganon katindi ang pangunguna sa atin ng mga leader natin sa relihiyong kinaaniban natin noon, di ba? O sa mga kinakaaniban yung relihiyon ngayon. Sana, pairalin po natin ang pagiging disiplinado natin sa paraang sumunod po tayo doon sa leader ng relihiyong mangangasiwa ng aktibidad na yan. Kaya magdala po tayo ng kanya-kanyang garbage bags. Kung kakain man tayo, kung iinuman man tayo, kung matatapos na tayo sa ginagawa natin at may mga kalat, ilagay po natin kaagad doon. At yung trash bags po na yun, pag napuno, hindi natin iiwan sa isang tabi lang. Kung may designated po na mga trash bins, trash cans, pwede nating doon ilagay. Pero kapag nakita nyo ng puno yun, wag nyo namang isalampak sa tabi lang ng basurahan. Kasi ugali na ng Pilipino po yan Yung tipong, may basurahan naman kaso puno. Ilalagay na lang sa gilid. Kasi ang katwiran makikita din naman ng mga dump trucks yan, di ba? Lilinisin din naman nila yan. Huwag natin pahirapan.
'Di ba? Huwag natin silang pahirapan. Ang gawin natin, kapag ka nakita nating puno at talagang hindi na kayang isiksik, maghanap pa tayo ng ibang trash bins. Kung talagang wala na, dalhin na lang natin. Huwag natin kung san-san iiwan. Kasi nga, sabi nga namin, pupunta tayo doon na malinis, aalis tayo doon na malinis ang dako. Ngayon, isa pang bilin, doon sa paligid ng liwasan, may mga puno doon, no? May mga halaman doon. Huwag tayong maninira. Kapag kami magandang bulaklak, huwag niyong pipitasin. Kasi yun ay pagmamayari po ng mamamayan doon sa lungsod na iyon. Kumbaga pinaganda po iyon para sa publiko, wag naman sana nating sisirain. Alam na alam din na yan ng mga kapatid natin sa INC, di ba? Magrarally tayo doon. Anong gagawin natin sa pipitasing bulaklak? Di ba? Alam nga namang iabot mo doon sa mga ano yun. Wala naman tayong gagawin doon sa mga halaman doon Kaya hayaan nyo na, wag nyo nang pag-interesan yun. Kapag bored kayo, wag nyo gawing libangan ng pagpipitas sa mga halaman doon, ano. Ano pa, yun. Yung patuloy po naming sinasabi na sana tiyakin natin ng maayos na kondisyon ng ating pangangatawan. Kapag sa tingin ninyo ay alanganin na kayo, masama na ang pakiramdam o mabigat na pakiramdam ninyo, uminom ng gamot hanggat maaari. Kung talagang kailangan ng pahinga, magpahinga na muna, ano. Huwag nyo nang pilitin kasi baka dun pa kayo abutin at makaantala pa sa isasagawang mapayapang pagkilos. At again, yun nga pala, masabi ko na rin, sa sobrang dami ng pupunta dyan, nabalitaan namin kasi, gaya nga ng sinabi ko, nandito kami sa bahay ni Munting Kalaman. Yung mga team namin ay nagpaplano na, nag-uusap-usap na kung saan kami tutuloy. Gaya na rin ng may mga gustong mag-sponsor sa amin. Nahihiya naman kaming tanggapin yun, Kaya kanya-kanya kaming hanap ngayon. Napakahirap maghanap, sa totoo lang mga kababayan. Naghahanap kami kanina, may nahahanap kami pero ang layo 10 kilometro mula sa liwasan. Sabi nga namin, magpapahinga tayo. Maglalakad naman tayo ng 10 kilometro. Kumbaga yung lakas namin, imbis na papunta sa rally, lupay-pay na kami doon. 'Di ba? Ibig lang namin sabihin, doon sa paligid ng liwasan, fully book na po talaga. Sa sobrang dami ng mga nag-book. Kasi nabalitaan namin, yung mga nag-advance booking pala doon ay galing pa sa ibang bansa. Yung iba galing pa sa ibang lugar na malalayo na talaga, na dadayuhin ng liwasang Bonifacio. Makipagkaisa lang sila. Yung iba naman talagang tiniyak na nilang may matutuluyan sila. Maaaring may matandang kasama na talagang nagpupumilit na kahit na may edad na sasama sila, pero nag-advance booking para kahit papano ay mapagpahingahan. Ganon katindi ang mangyayaring mapayapang pagkilos sa mga panahong iyon. At isang bagay pa po, uulitin namin, gaya na rin ng sa bilin, official statement, pwede po nating ipag-anyaya yan sa mga kakilala, kamag-anak, kaibigan na hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya Katoliko ka, kaya born again Christian ka, saksi ni Jehovah ka, o kahit ano pang relihiyon mo, pwede kang sumama. Basta, huwag kang manggugulo. Hindi ka sisigaw doon ng pangalan ng politiko. Huwag mong gamitin yun para mamuliti ka. Gagawin natin yun para madama ng gobyerno ang nais ng sambayan ng Pilipino na iprioridad yung para sa kaayusan ng bansang Pilipinas. Ngayon, ito pa, isang maselang bilin ito Kapag may mga politiko, halimbawa ay mayor, vice mayor, or kapitan ng barangay, mga kagawad o konsehal sa isang lungsod na nagpresentang sumama dyan sa rally na yan, pwede naman. Wala namang problema. Pero, ang hindi pinapayagan o ang pinagbabawalan ay yung gamitin ng politiko na yan ang aktibidad na yon para mangampanya. Halimbawa, sa isang bus na sasakyan, doon nakasakay ang isang sabihin na nating konsehal, nalalapit ng halalan. Pag habang nabiyahe yung bus, tatayo ang konsehal, kakamayan niya isa-isa, bawal yun. Bawal ho yun, pinagbabawal ho yun. Kaya dyan sa mga politiko po na nais sumama dyan, wag po ninyong gagamitin ang aktibidad ng Iglesia ni Cristo para mangampanya. Sinasabi ko sa inyo, pagka ginawa nyo yun, kayo lang din ang mapapasama, Igalang po ninyo. May tamang panahon, may tamang lugar ang pangangampanya. May tamang pagkakataon para ka magpabango ng pangalan. Hindi lang sa mga Iglesia ni Cristo, kundi maging sa iba pang kababayan. Huwag na ninyong gagamitin pa yan. Ang isinisigaw ng Iglesia ni Cristo dyan ay mapayapa, kaayusan.
Kaya wag nyo nang guguluhin ng pangangampanya po ninyo. Kaya sana, mga kababayan, tayo na po ang yayaman kayo naman ng nanunungkulan sa bansa. Kahit pa sabihing nasa lungsod lang kayo, nanunungkulan, pero bahagi pa rin naman ang lungsod ninyo ng bansang ito. Kaya sana, sa mga politiko po, sa inyo po sana magmula ang maayos at mapayapa na pagkilos. Huwag niyo na po sanang yurakan o babuyin pa sa pamamagitan ng pangangampanya yang isasagawang aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Yun lang po mga kaibigan, mga kababayan. Patuloy po tayong mag-antabay sa mga impormasyon pa na ibababang bilin sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na nga dyan sa may kaugnayan o katungkulan sa National Rally for Peace. Magkita-kita po tayo dyan, nila Munting Kalaman at ng iba't iba pang mga kapatid at kababayan po natin. Mag-ingat po tayong lahat sa isasagawang biyahe at isa pang bilin, isama po sa mga panalangin. Paghiling natin sa Panginoong Diyos na sana ay maging matagumpay yang aktibidad po na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo at sana maging maayos. Okay mga kababayan, ayan po, narinig po ninyo ang pahayag, ang National Peace Rally na gagawin po ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, hinggil po dito sa issue ng impeachment. Hindi po ito rally na gagawa ho sila ng kakapahamak po ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Kundi po, ang peace rally na ito ay para po sa kaayusan ng takbo ng ating bayan, mga kababayan, at naninindigan po sila dahil nga po doon sa sinabi ni Pangulong BBM na wag na ngang ituloy ang impeachment. Ngunit napapansin po nila na parang hindi ho nila inaaksyonan, so tutuloy ho nila ang gagawing peace rally, mga kababayan. Ito po hindi manggugulo, mga kababayan, kundi lang po ipaalala ho sa sambayanan na wala hong magandang idudulot ang gagawing impeachment. Ikakasama nga pa ho o ikakasama pa ng ating bayan kung itutuloy ang impeachment ng dating Vice Presidente, mga kababayan. So yun po mga kababayan, narinig po ninyo ang paalala ng isa sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpaalala ho sa inyong lahat o sa ating lahat sa gagawing peace rally po itong darating na January 13, 2025 po dyan sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli po. Huwag po ninyong kalimutang pakiclick po ang subscribe button po at like and share na rin po at click na rin po ang notification bell button para po updated sa mga bagong upload po natin mga video po. Dito po. Tandaan po ninyo, Nerlitz TV. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Mabuhay ho tayong lahat, mga kababayan.